Hi sa inyong lahat, mga idol dyan, mga sir, ma'am, mga kababayan kong Bisaya. Dito na naman ako para mag-share sa inyo ng video ng part spiritual. Ang tatalakayin naman natin ngayon, mga idol, ma'am, sir, ang video na to ay ang title, part spiritual. Walang nakikim-kim na usok. Ito po, at ito, mga idol, panoorin nyo to para malalaman nyo din po ang totoo at napakagandang ano din po ito, ang story para malaman nyo yung totoo at kung ano ito, kung itong walang nakikimkim na usok. Kasi iba-vlog ko po ito, mga idol, dahil daming hindi nakakaalam po dito. At kung may nakakaalaman yan ng mga ano, iba kasi yun, iba yung mga nalalaman nila ba, hindi totoo. Kaya ito panoorin nyo para malalaman nyo kung ano totoo. Kasi yung walang nakikimkim na usok ay ano po yan, isa lang yan pero daming anuhan, ibig sabihin. Kasi alam nyo naman na ang mga ganyan tungkol yan sa mga tao na gumagawa ng masama. Akala nila walang nakakaalam. Kasi yun po, karamihan yan nagsasabi. Kasi kahit sa akin na naranasan ko yan, yung mga kilala kong mga tao, nagsasabi lang sila na walang may kimkim na usok, ganun. Kung sa amin nga, sa lugar namin sa Mindanao, sa Bisaya, maraming nagsasabi na huwag kayong gumawa ng ganyan. Palagi niyang sa amin doon, huwag kayong gumawa ng mga ganyan kasi walang, o sa salitang Bisaya pa, walay aso nga makumkum, ganun. Sisingaw at sisingaw talaga. Alam niyo ito, yung kahit yung usok na kinikimkim mo, hindi yung may kimkim, at sisingaw talaga. Pero hindi naman agad na sisingaw, parang magtatagalan pa ng kunti. Yan lang po, parang sa salitang pasumbingay. Yan po. At yan po ay sasaysay ko po sa inyo kung bakit ganun. Ito mga idol, ma'am, sir, ang mga ganyan po. Kasi ako po, ang mga nakakaalam po niyan ay isa pong mga nauuna talaga na dito lang na tao. Yung mga part spiritual lang po, mga spiritual. Pero syempre, una-una sa lahat, kasi sila po ang pangalawang nakakaalam dito, yung sa wala na kimkim na usok. Walang iba dito, yung pinakauna, at alam naman natin ang lahat yan na kundi ang Diyos lang po natin na pinaka makapangyarihan sa lahat at may-ari dito, may-ari sa lahat-lahat. Yan lang naman po. At yung pangalawa na ibig kong sabihin po, ayan po, sila ang pangalawang nakakalam, yung mga manggagamot. Ito pong ano na to, hindi nag-ano lang po ako sa inyo ng salita, nababanggit ko po yung mga manggagamot. Pero wala naman po akong ano, hindi po ako nagsira, kasi itong binablog ko po, hindi po to nakakasira para sa kanila. Nagsira. Humingi lang po din ako ng pamanin sa inyo na ganito, na ako po ay nagbablog lang po. Ano. Pero syempre, kahit nagbablog ako, gusto ko rin po na makatulong sa iba. Ano sa kanila, mga tao na manonood, subscribe na ano. Kaya ito, una po sa lahat, ito patuloy natin, mga idol. Kasi alam naman natin kung sino yung gumawa ng masama, lalo na sa ginagawa nilang masama. Una ko itong mabanggitin sa inyo, ang karamihan kasi dito
Alam niyo po na kahit alam natin na masaya tayo, siyempre tao tayo, kailangan natin magmasaya. Pero siyempre, pipilitin mo maging magmasaya ka na alam naman natin na masama yun. Tsaka masama yun, nakakaloko ka pa ng tao, nakakaano ka pa. Darating araw nga makakasakit ka din. Ganun. At saka kahit ito, kahit alam kung halimbawa kung sino yung gumawa at alam naman nila yun, kasi hindi lang naman isa ang gumagawa, sa karamihan na ito nangyari. Ano mga ganun. Kahit sabihin nila na sila lang ang nakakaalam sa mga ginagawa. Nangyari kasi ito sa karamihan ito yung mga yung kabit, yung alam niyo, yung mga kabit po. Kahit alam nila na yung mga asawa na at hindi na pwede, ganun. Alam niyo naman po yun ang ibig sabihin yung kabit. Kaya kahit may ano na sila, ginagawa pa rin nila yung sila lang yung nakakaalam. Siyempre alam naman natin na kahit ganun pa man, kahit isipin yung gumawa na wala talaga nakakaalam, kasi napakatago nila yun na ginawa, na walang nakakaalam po sila, napakasikreto, kahit ano pa talaga yung gawin nila, kahit ano pa talaga, totoo yun, ano, hindi agad-agad nasisingaw, unti-unti. Siyempre alam nyo naman na dito sa mundo na may pangalawa pang nakakaalam na kapwa lang natin tao, sila yun ang mga may ginigiya dito na ganun, na spiritual. At yan po, sila ay yung magiya. Kaya pag sobra na nyo na pong ginawa at hindi kayo nagbabago, patuloy na lang at paulit-ulit, at hindi lang yan sa isa ginawa, baka ginawa pa sa marami, ganun, maka na sobra, akala mo na ganun na lang. Kaya yan po, na wala naman akong inaano na nagsira po ako sa mga giya dito, sa mga manggagamot. Pero syempre kung sino mang gumawa nun, kasi napakarami naman ng mga manggagamot na may alam mga giya. Syempre kung sino wala nakakaalam yun, at kapwa sila, yan, tinatago nila yan, pinagtakpan nila yan, mga ganyan. Kaya darating talaga na sisingaw at sisingaw, kasi pasisingaw niyan, at sa oras na sisingaw, baka doon na po yung kabayaran na po ng ganun, doon na po ang pagdudusa nyo. Kaya sa ganito na nalaman nyo itong video ko, ganito maging ano na lang din po sa inyo, o sa mga manonood, maging inspirasyon na sa inyo, hindi nyo makakalimutan to. Part spiritual, wala na kim-kim na usok. Itong video na sinishare ko po sa inyo, kaya ito, yan po, kasi alam nyo, pag sa oras na po na yung usok na po na hindi na sisingaw at sisingaw na po, yun na po, gagawa po yun ang sinasabi ko, at ang ibig kong sabihin yung gagawa ng paraan yun na mapasingaw yung usok, at yun na mabubulgar yung tinatago nyo. Kasi alam nyo, sabihin na kahit nakatago ka pa sa kwarto na walang nakikita, kahit sino, walang nakakarinig sa boses nyo, pero may pangalawa pa rin nakikita yun. May pangalawa pang nakikita, kasi po ang mga giya, naawa na po sila doon sa mga taong hindi nakakaalam doon, na niloloko, ganun, naawa na po sila ganun. Kaya sobra na po yung mga ginagawa, sobra na po. Kaya yun, yan lang naman po ang ibig kong sabihin na usok. At hindi lang yan ang ibig sabihin na tungkol lang po sa kabit, maraming ibig sabihin yan. Basta ang ano lang yan na sa paggawa ng masama. Kaya tayo po,
dapat talaga natin na magbigay din tayo ng ano, kasi alam naman natin na tao lang tayo, hindi talaga tayo perpekto. Hindi talaga tayo perpekto, tao lang po tayo. Walang perfect dito. Walang perfect dito sa mundong 'to. Lalo sa atin na Pilipinas, dito walang perfect. Kahit ako nga mismo, sarili ko, kahit isa akong spiritual at alam ko, na-accept ko sarili ko na hindi ako perfect. Hindi ako perfect. Walang perfect. Magkakamali din ako. At least, sa bawat pagkamali ko, maging ano na din yun. Maging lesson na din yun na pagkamali ko, babaguhin ko. Ganun. Hindi ko na gagawin ng mga ganyan. Iniingat. Kaya po yun lang po. Kasi alam niyo mga idol, kung bakit niyo po alam ko po yung mga ganyan, na totoo po itong sinasabi ko, kasi ako po ay spiritual. At ang nakakaalam po niyan mga idol, sa mga ano, sila po yung mga sinaunang mga manggagamot. Nakikita, mga manggagamot yung giya. Manggagamot po na yung nakakaalam po sa history ng pusong pinaghirapan at sigaw ay kalayaan. Kasi yan po mga idol, ma'am sir, sa totoo lang yung history na po yun, story na yun, napakagandang story po yun. Sasabihin ko na po sa inyo talaga na sa totoo lang, dito man sa Pilipinas o buong mundo, walang nakakahigit yan sa story na yan, na napakaganda talaga. Pero yung story na yan, alam ko yan lahat, pero hindi ko yan, iniingatan ko po yan, na hindi ko yan iba-vlog, hindi ko pa ma-share sa inyo yan, kasi iniingatan ko po yan. Iniingatan ko po yan. Pero alam yan lahat ng mga sinaunang mga manggagamot. Kasi para sa akin, mayroon ding mga manggagamot na hindi nakakaalam yan. Lalo na sa mga manggagamot na yung iniwan lang sa kanila yung mga huli na. Iniwan lang sa kanila yung mga kakayahan, ganun. Iniwan sa mga kalahi na nila, kaya hindi na nila alam yun. At yung ano na yan, yung story na yan, kahit sino man ang manunod sa video na to, kahit tanungin nila, hindi nila yan isasabi, dahil pinagtakpan din po nila yan. Pinagtakpan po nila. Kaya para sa atin din po, no, tayo kahit nakikita natin sa mga ano, dapat po din natin silang mga irespeto, ganun. May mga kakayahan na mga ganun, kung makikita yung mga manggagamot, dapat din natin yan silang irespeto. Hindi po naman natin sila katakutan, kasi sila mga babait po. Mga babait po yun sila. Magbigay din talaga natin na respeto sa kanila, pakita natin sa kanila. Kaya nga po ako ay, dahil tungkol doon sa magandang story na yan, ng pusong pinaghirapan at sigaw ay kalayaan, kaya nga po na nakisabay po ako, na ako po ay dahil ano po, nakisabay na lang po ako ng tungkol dyan sa mga kalayaan na yun. Kasi napakagandang story, kasi gustong gusto ko din po talaga. Kaya nakisabay po ako kasi napakaganda po yan. Kasi kung halimbawa lang po ito mga idol, ma'am, kung i-share ko na po sa inyo yan, baka umabot po tayo ng episode 100 o mahigit pa. Hindi ko maalam, basta baka hihigit pa ang episode na yan. Sobra. Kasi history po yan yung nasimula sa ano, hanggang sa natapos. Kasi napakaganda. Kaya iniingatan ko po yan. Hindi ko man sure, hindi ko alam kung
sa darating kung mga vlog ko yun, pero sa pag ano, basta kay iniingatan ko po yan na hindi ko maiba vlog. Yeah, ma'am, sir, mga idol dyan, no, kababayan kong Bisaya, support naman kayo dyan sa ano, para mas subscribe nyo ako po, para subaybay naman kayo sa tuwing may upload ako na video ng mga part spiritual. Dami pa kayong malalaman, at hindi lang ito, marami pa tungkol sa spiritual na malalaman nyo, at ito po i-share ko, hindi ko po ito gawa-gawa lang, i-share ko po nyo sa inyo ang totoo po. Kaya po ako nagbablog para hindi man ako pero nakasiguro ako sa sarili ko na may maitulong din ako, kasi itong mga sinasabi ko totoo po ang sinasabi ko. Mag-i-influence po na dapat pala tayo tao, hindi man tayo maging perfect, pero gawin pa rin natin yun na maging mabuti, ganun. Magbigay din tayo ng limitasyon sa sarili natin. Yun lang po, abangan nyo ang susunod naman na video na i-upload ko. Thank you po, thank you sa inyong lahat, ma'am, sir, idol o babayan kong Bisaya.